Miss Joey, good morning. Inis ako kay Kong A at Kong P. Napakabastos magtanong sa committee hearing. Actually, si Congressman Abante, tangina, sobrang niyang kadiri, sobrang niyang kadiring nilalang. As in. Yung parang, pinaniniwala pa dito? Yung magpapakamoral-moral. Pagkatapos yung, alam mo yung sobrang nakakadiri, are you rebuking this committee? Yung nagagaganon siya kay Marcoleta. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the question. Marcoleta, we are not blaming the right the- to demand One minute. Parang gusto ko siyang tadyakan sa mukha. Parang, hoy, sino ka? Ikaw may-ari ng Congress? Ikaw may-ari nitong committee na to? Anong rebuking pinagsasabi mo, putang ina mo ka? As in, yung parang, grabe yung audacity niya to think na that's your colleague. Parehas lang kayo ng level. Parehas lang kayong elected. Diba? Diyos me. Miss Joey, si Kong A, may viral na siya yung mga sasakyan at saka belt. Actually, may nag-message nga sa akin. Pagka nagsa-sermon daw yan, ano ba tawag doon sa mga hindi Catholic? Ano tawag doon yung parang sermon, yung parang gospel, ganon? Nagkukwento raw yan, may nagregalo nga sa akin 250K na alak, ganyan. Ganyan. Tapos may nagregalo, ano niya, preaching, ayun. Pasikat sa'yo. Ayun, pag nagpi-preaching, ayun. Ang tawag dito, nagkukwento siya kung niregaluhan daw siya ng milyon na ganito, milyon na ganyan, na parang, huy, tanda, government official ka. Ba't ka tumatanggap ng mga ganong expensive na gift? Hindi porket preacher ka, hindi porket pastor ka, pwede ka nang, kasi gano'n naman ang mga pastor, di ba, talaga nakaka-receive talaga ng mga gifts yung mga pastor di ba? Pero, at the same time, government official ka. So, dapat hindi ka nagre-receive ng mga ganong gifts regardless if it is given to you as a pastor of the church, of your church, you cannot accept those. Ganon. Ayun. Napaka-insensitive. Tas ang kinukwento sa mga ordinaryong tao. Watching from Dubai at every year umuwi ako, hindi na ako uuwi kasi magdadala ka lang ng Natella, kukunin sa airport, kaya kawawa ang Pilipinas. Totoo, daming dalang-dala. Sa totoo lang. Ayun. Female version ni Attorney Vic. Ay, grabe naman yan. Ayun. Pero si Attorney Vic, talagang iniingayan niya yung mga issues na relevant. Ayun. Are you in China? Yes po, nasa China po ako. Ayun, so, doon ako sukang-suka kay Abante. Nung inaaway niya si Marcoleta, kasi si Marcoleta, tinatanong niya yung committee na parang, no, this is not how the committee should run. Kung ang problem natin, notice of disallowance, dapat lahat ng merong notice of disallowance, patawag natin. Which is, it's just being fair. Ganun naman talaga dapat. Tapos parang, are you rebuking this committee? Ganyan. Putang ina mo, sino ka? Anong rebuking this committee? Diba? Pinagsasabi nitong rebuking the committee. I mean, are you the committee? You're just a member. You're just one vote. Ilan kayo dyan? Parehas lang kayo ni Kung makapagsalita siya, kala mo siya may-ari ng kongreso Diba? Ba't hindi pwede magtanong si Marcoleta tungkol doon? It's his time to ask. Where in China, Miss Joey? Sa Wengfai. Si Paduano na musical kay kong Marcoleta. Doon si Paduano, pikon na pikon siya kay Marcoleta kasi hindi siya makascore. Kasi hindi siya pinapansin ni Marcoleta. Hindi siya tinatrato kasi ni Marcoleta na ka-level niya na kongresista. Kasi bobo to si Paduano. Di ba yung, naalala niyo yung umi-entra siya dahil sa, sabi ni, nag-move si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, I move for the chairperson to rule as to whether or not kumbaga parang for the chairperson for the committee to rule whether or not the tradition, the long honored tradition of parliamentary courtesy is no longer practiced, is no longer the guiding principle of the committee, dun sa Committee of Appropriation. So ngayon, ibig sabihin, kailangang mag-rule ni Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, hindi siya nag-rule dun sa motion na yon ni Marcoleta.
ang ginawa ni Stella Kimbo, sinuspend niya. Kasi nga, nataranta na siya kay Marcoleta. Pagkatapos, since napahiya si Kimbo, si Paduano, nagtatatahol sa gilid. Inaaway ni Paduano si Marcoleta. Tapos sabing gano'n ni Marcoleta sa kanya, ba't ka nagsasalita? Hindi naman ikaw ang tinatanong. Ang tinatanong ko yung Madam Chair. Sabing gano'n. Sabing gano'n, bakit? Wala ba akong karapatang magsalita? I'm a member of this committee. Ganyan. Parang, bakla, walang nagsasabing hindi ka member ng committee. Kaso nga lang, may motion na, tanga. Diba? Ganyan kabubobo yung mga kongresista natin. As in, ano lang to yung parliamentary procedure lang to Ganon. Pero, am I not allowed? Hindi ka na allowed magsalita kasi nga, yung decision, nasa na. Ngayon, ang proper action ni Paduano is, I object, ganyan. Ganon. Na hindi kailangan mag-rule ni Stella Kimbo para dyan. Ganyan. Sa part ni Paduano, yun ang dapat na action niya. I-object niya yung motion. Ganon. Kasi may nag-second demotion O, edi mag-object ka. Pagkatatanong na, I second demotion, sabi ni Kong Ungab, ganon. I second demotion, ganyan. Ang rule doon ni Stella Kimbo, well, is there any objection? Ganyan. Ngayon, pagka nagkaroon ng objection, then you divide the house. Magbotohan kayo dun sa motion ni Marcoleta. So ngayon, napahiya ng bonggang-bongga yan si Paduano. So kaya siya umaarte ng ganyan. So parang tapang-tapangan siya, kunwari useful, ganyan. Pero, Diyos ko, tangina. Bobobo naman sa Congress. Eto pa isa, si Ching Bernos. Si Ching Bernos, parang nakikita kasi sila sa mga photos na lagi magkasama ni Stella Kimbo. Ngayon, ito si Ching Bernos, actually, hindi ko alam kung ano yung mga business niya, ano yung negosyo niya, or whatever, ganyan. Pero, kagaya ni Stella, hanip rin siya sa mga luxury products. So, marami siyang Hermes. As yung mga yung white crocodile na, white crocodile skin na, yung albino na Hermes, sobrang rare nun. Kasi syempre, yung albino na rare na Basta marami siya, maraming alas, yung mga, talagang parang, wow, grabe naman to, filthy rich, ganyan. I do not know if her status can justify all of that. Hindi ko alam kung ganon. Pero, tinatanong na siya ng taong bayan kung saan niya Hi, admiration! Sobrang yaman ng mga Bernos dito sa North, pero wala po kaming alam na business nila or corporation. Sabi ni Edmar. Taga-Abra, di ba, Edmar? Taga-Abra. Baka smuggling. I think Abante wants to be Pastor Q. So anyway, yun na nga. Yun yung mga issue nito ni Ching Bernos, ganyan. Pero meron siyang post na naloka ako. Kasi meron siyang post, kasama niya si Tambi, kasama niya si Saldico, with my bosses. Boss daw niya yung dalawa. Siyempre parang, Madam, kung di naman po kayo tangat kalahati, bakit po niyo naging boss sila? You address them through their position. House Speaker at saka Deputy House Speaker. Kasi pag sinabi mong boss mo sila, why? If they want you to do something, you're going to do it? Ganun ba? Pagka sinabi nila sa'yo na, oy, tumuwad ka, tutuwad ka? That's a disservice to the people of Abra. Kasi ang boss mo, yung people of Abra. Hindi si Tambi, hindi si Saldico. Pasweldo ka ni Tambi at saka ni Saldico. Diba? Yung parang, ganito yung mga uri ng kongresistang meron tayo. Si Paduano, si Ching Bernos, si Stella Kimbo, diba? Bakit pa nito, Joey, bigla na lang tinanggal si Marcoleta doon sa pagiging member ng committee na hindi man lang siya sinabihan? Well, that is expected because he started clearly defending Inday Sara doon sa last na hearing na yon chaired by Joel Chua. I would just like to take note, yung aming congressman, si Rida Robes, siya daw yung chairman nung committee na yon, nung Public Accountability and Good Governance. Siya ang chairman, but she did not chair that hearing. So I do not know, but
I commend our congresswoman na ganun yung ginawa niya. 'Di ba? Kasi kung ano yan, mababash ka ng sagad. Meron na siya nung before na childish daw si Inday 'di ba? So, buti umiwas siya. Aatras na daw si Abante, didila na lang. Isa lang, Joey, kailangan tayo mag-file na ilabas nila ang audit report ng mga yan. Makakatulong yun, magaling natin na attorney, pa-advise tayong lahat. Actually, marami nga nagtatanong ng lawyer Parang dapat nga, pagsamasamahin natin yung mga abogado to work on it. Ayun. Tapos yung mga pork barrel na nangyayari sa 2023 and 2024 budget. Ipasoli lahat ng pera dyan sa mga putang inang yang in-insert nila sa budget. Ayun lang.